Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang kung manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection, ang presensya ng Diyos ay ang ating kalakasan. And guys, so marami sa atin, di ba? Kapag dumaranas tayo ng mga matitinding problema, kung sino-sino ang hinahanap natin na gusto natin na pwede sa sandalan, pwedeng sabihan ng mga problema mo para humugot ka ng lakas. So, yung kumbaga humihingi ka talaga ng saklodo. So, even ganun ang nangyayari sa ating buhay. Kahit itong si David sa Bible guys, di ba? Nalaman natin na bata pa lang to, naging hari na, naging successful na bilang isang hari. At sa kabila na lang guys, dumanas pa rin siya ng matinding pagsubok. Pinanginahan na siya ng loob, di ba? Kasi nahabol siya ng papatayin na siya guys. Uh, Nalalambot na siya guys, nangihina na yung katawan niya para sa kandilang unti-unti na siyang nauupos o nauubos, nangihina. Pero, pero yun na nga, sa kabila ng mga ganong pagsubok, kailangan niya iligtas ang kanyang sarili. So, yun na nga, kahit tinanghinaan na siya, guys, kahit tinanghinaan na siya, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Alam niya may tutulong sa kanya kanyang Diyos, na ating Diyos naman. So, ayon sa Salmo, chapter 22, verse 19, ngunit kayo, Panginoon, huwag niyo akong lalayuan. Kayo ang aking kalakasan. Magmamadali kayo at ako'y tulungan. Okay guys, napakaganda, di ba? Napakalinaw guys. Na ang gusto niya na Lord, kahit iwanan man ako ng lahat ng mga kakilala ko, even yung pamilya ko, di ba? Basta't nandiyan kayo, okay na ako. Parang ganun guys. Yun ang magandang halimbawa kay David. Na hindi siya nawalan ng pag-asa. Pagamat bilang isang tao, di ba, dumanas din siya ng pagsubok, paghihina, pangungutya, di ba? Minsan yung mga kaibigan ng pagkukutsahin ka, o ano, akala ko ba, religyoso ka, di ba? Religyosa ka. Nasaan na ngayon ang Diyos mo? Ngayon, dumaranas ka ng matinding problema. So, di ba ganon? Maraming nangungutya. Even ang ating Panginoong Yesus, di ba? Dumanas din siya ng mga ganyang pangungutya. Di ba nung nakabayubay na sa kursa, nung sabi sa kanya ng mga tao nakapaligid sa kanya na ang iba doon, tinulungan pa niya. Ano sabi nila? Oh, bakit mo natulungan yung iba? Tulungan mo yung sarili mo, di ba? Dahil sabi ng mga tao, bumaba ka dyan. Patulong ka sa Diyos mo. So, hindi na sa bago guys, kahit sa atin nangyayari yan, yung mga pinakamalalapit na kaibigan, minsan ka mag-anak pa, di ba? Sila yung kukutsain ka pa, imbis na tulungan ka, kung ano-ano pang mga kasiraan na pinagsasabi sa iyo. Kaya, kaya nga, napaka-importante guys, yung presensya ng Diyos. Kahit mawala naman silang lahat, okay lang, di ba? Ahan mo naman, kahit makuha mo naman lahat ng bagay dito sa mundo, kung wala namang presensya ang Diyos, wala kang peace of mind. Di ba? Kahit mayaman ka na, mabigat pa rin ng problema mo. Hindi yan assurance na wala ka ng problema. Kaya kung salat ka man sa lahat ng bagay, mahirap ka man, simpleng tao, nakakaraos ka na, pasalamat ka. Di ba? Importante nandiyan yung presensya ng Diyos. So, yun po ang wag natin kalimutan dahil kung wala ka na matakbuhan, kumbaga sa kalsada, dead end na. O sa chess naman, checkmate ka na, di ba? Wala ka na. Lahat ng pupuntahan mo, lahat ng tutulungan mo, lahat ng hihingan mo ng advice, o lahat ng mga taong inaasahan mo na tutulong, lumalayo sa'yo. Iniiwan ka na. Lalo na pag sa usapin ng financial, guys, di ba? Pag alam mo na wala ka ng pera, wala na. Hindi ka na makakahiram din, lilit na ang tingin sa'yo. Pero nung doon ka sa katuktok ng tagumpay, asensado ka, marami kang kayamanan, nung namamayagpag ka sa pera, napakaraming nasa paligid mo na akala mo may malasakit sa'yo. So, yan po ang ilagay natin sa ating puso at isipan. Ano man ang mangyari,
Ano man ang estado natin sa buhay, maging sa kahirapan man, kaginhawaan man, sa kahit na anong panahon, napaka-importante ng presensya ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ngayon may matinding pinagdaraanan, di ba? Karamdaman, problema sa pamilya, relasyon, at financial, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Huwag kayo maniwala at ikay magtiwala. Tsak yun ay pagkakalob sa iyo ng Diyos sa kanyang tamang panahon. So tayo po'y manalangin, Lord. I-bless niyo po ngayon ang aming kapatid na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, bedridden na, Lord, may taning na sa buhay, stage 4 cancer na, at kung ano pa mang uring bumabalot na sakit sa kanyang katawan na nagpapahirap sa kanya. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay, at taplusin niyo po, yakapin niyo po, Lord, tanggalin niyo po ang kanyang mga nararamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawa. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na pa mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimong pamilya ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambayad sa kuryente at ilaw, upa sa bahay, at pambili ng gamot. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami, Lord, sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagpapala, kalusugan ng aming pamilya. So tulungan niyo po kami, Lord, na maging matatag at yung presensya lang niyo ang aming kailangan sa lahat ng estado o sitwasyon ng aming buhay. So mga natin yung hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus. Thank you very much po.